Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon, sapat ang biyayang nagmula sa'yo, sapat ang kaluwalhatian mo, sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. Sapat ang biyayang nagmula sa'yo, sapat ang kaluwalhatian mo, sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak ikaw ay sapat. Sapat ka. Buong galak. Patuloy natin sabihin sa Kanya, Panginoon, sapat ka. Sapat ang biyayang nagmula sa'yo, sapat ang kaluwalhatian mo, sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. O Panginoon, ang pag-ibig mo higit sa kayang ibigay ng mundo. kanyang ibigay ng mundo.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord God, for being enough, Lord. Kaya naman, Panginoon, patuloy namin pagpupurihin ang iyong dakilang pangalan, Ama. Thank you, Jesus. We glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Once again, good afternoon. Pwede niyo pong kamayan yung mga katabi ninyo at batiin sila ng isang mapagpalang hapon. Pakisabi sa kanila na mas maganda pa sila sa hapon. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, excited na po ba ang lahat? Yan. Bagamat, tawag dito, yeah. Amen. So, may mga faces, bagamat may mga faces kayo na hinahanap ngayon, mas maganda yung place na yan. Amen. Nasa magandang place sila ngayon. Pero, syempre, mas maganda yung place natin kasi nandito si Lord. Amen. Amen! So, sige, patuloy natin papuri at sambahin ang ating Panginoong Jesus. So, this time, lahat tayo ay aawit, lahat tayo ay sasayaw. Kasi ang pamagat ng song is, aawit sa sayaw. So, ang pangit naman na umaawit lang tayo, tapos walang sayaw. Diba? Lalo na nandito tayo sa tahanan ni Lord, dapat ipakita natin na we are free. Malaya tayong gawin ang lahat. Amen? Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah! Hallelujah! Papalakpak sisigaw, nagumba po sa piling mo. Minsan pa sabihin natin, aawit! And, aawit! Hey! Minsan pa. Hallelujah! Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papanang magsisigaw,
Panginoon. Purihin ka sa lahat ng oras. Purihin ka, Panginoon, sa araw-araw. Purihin ka, Panginoon, sa kahit anong estado ng buhay, Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng life namin, Lord God, purihin ka, Ama. Kaya naman, Lord, patuloy namin dinideclare, Lord God, na Ikaw ang aming matibay na sandigan. Na sa kahit anong unos, Panginoon, ang pagdadaanan ng bawat isa, Ama, alam namin, we are aware, Lord God, na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan. Iwan man kami, Lord God, ng ibang mga tao, Panginoon, sa paligid namin. Pero Lord, one thing, Lord God, that we are sure, Panginoon, kahit kailan, Lord God, yung presence mo hindi mawawala, Lord God. At lagi kami magtitiwala doon. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyo kaparaanan. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailanman hindi ako pababayaan. Minsan pa. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuhay ka, katapatan ay hanggang sa higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat.
mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Saan mang gagaling ang tulong ko, ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Di ba bibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Saan bang gagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi ba bibigo at mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Umangnahuman ang langit at lupa, maglahuman ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Magdahuman ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, patuloy natin iparinig sa ating Panginoon. Lord, sa gitna ng bagyo, sa kahit anong unos, Panginoon, mananatili kami sa iyo. Sa gitna ng bagyo, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man, maglaho man ang mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, hallelujah. Hindi kami matatakot, Panginoon. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Oh, maglahuman ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita.
Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Isa pa sabihin natin, maglaho man, Panginoon, ang lahat-lahat. Maglaho man ang langit at lupa, mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Ikaw ang matibay na sandigan. Maglaho man ang lahat, Panginoon. Matibay na sandigan namin, Ama. Kaya naman, Lord, patuloy namin tinataasan yung pangalan, Panginoon. Sige po. Thank you, Jesus. Maganda pong hapon sa ating lahat. Lahat po ba ay may hawak na sobre? So, madalas po, pagdating po sa ating mga tithes and offering, madalas nyo pong naririnig or madalas nating naririnig about mga testimony ng ating mga etyo, ng ating mga home office. So, paano naman po yung wala sa etyo? Ano naman po yung ating testimony about sa ating tithes and offering? So, ako po kasi hindi pa po ako part ng etyo, pero meron din po akong testimony about kung gaano si Lord kabuti sa buhay namin. So, marami sa atin may nagtatanong, bakit nga ba kailangan natin magbigay? Bakit nga ba kailangan natin, kahit sa mga estudyante, bakit kailangan natin ba't kailangan natin talagang mag-tithes kahit kakarampot lang ang ating baon? Alam niyo bakit nga ba? Kasi, kahit sa tingin mo, binibigyan ka ng baon ng mga magulang mo, paano kung nawalan sila ng trabaho? Kapalagay nyo, mabibigyan kayo ng baon? Di ba hindi? Sino ang magpupursige para magkaroon ka ng baon or pamasahe sa school? Siyempre, sasabihin mo sa sarili mo, ako.
Ako, gagawa ako ng paraan. Mangungutang ako sa classmates ko o kaya mangungutang ako sa kaibigan ko. But, one thing na sasabihin ko sa inyo, si Lord yun. Kung meron ka mang gagawin ng unang step sa buhay mo para in case na walang mabibigay na baon ng mga magulang mo, ang unang iisipin mo, di ba, Lord, paano ako makakapunta ng school? Wala akong pamasahe. Pwede ka maglakad kung malapit ang school mo. Pero paano pag malayo ang school mo? Lalakarin mo pa ba? Di ba hindi? So tayo kasi na mga mananampalataya sa Diyos, isa lang yung pinagkakatiwalaan natin na unang-unang magbibigay sa atin ng wisdom. Diba? Pag nag-pray tayo, hindi tayo, Lord, bigyan mo ko ng pamasahe. Sa tingin mo, bibigyan ka kagad ni Lord ng pamasahe. Diba hindi? Anong una mong hihingin kay Lord? Wisdom. Lord, paano po ba ako makakapasok ngayon? Wala akong baon, wala akong pamasahe. Bigyan mo naman po ako ng, tulungan mo naman po ako. Bigyan mo ako ng wisdom, Lord. Sino nga ba yung lalapitan ko? Diba? So, sa lahat ng biyaya, sa lahat ng nais natin na maabot, lahat yon ina-address natin kay Lord. So, pag nandun na tayo sa mga bagay na pinapanalangin natin, mapabaon man yan, bayarin man yan sa school, ano man yan, gastusin man yan sa mga projects, di ba lahat yun, lagi tayong nananalangin muna. Ina-address natin lahat yun kay Lord. So, ngayong hapon na ito, kung si Lord ay ino-honor mo lahat ng pinagpipray mo, dapat, hindi pwedeng nandito ka sa church na wala kang dalang sobre. Hindi pwedeng nandito ka sa church, wala kang i-offer something kay Lord. Kasi lahat nga ng bagay, ina-acknowledge mo si Lord. So dapat, maliit man yan o malaki man yan, si Lord dapat ay ina-acknowledge natin sa ating tithes and offering. Hindi tayo nagbibigay o hindi tayo nagbabalik ng kaloob natin kasi bless tayo ni Lord. Binabalik natin yung ating tithes and offering, ang ating mga kaloob kay Lord. Kasi lalo tayong pinagpapala ni Lord at yung pagpapala na yon ibinabalik natin kay Lord. Nagigets niyo po ba? Hindi tayo meron akong tithes and offering ngayon kasi meron akong tira sa baon ko. Hindi. Meron akong offering ngayon kasi honor ko to kay Lord. Kasi na-survive ko ang isang linggo ko. Nakapasok ako sa school, meron akong baon, meron pa akong tira. At Lord, ibinabalik ko to sa'yo kasi alam ko, dahil sa mga pagpapalang ito, na-survive ko isang linggo ko. Ganun dapat tayo nag-iisip. Hindi yung, tira lang to, kaya may offering ako kay Lord. Tira lang to, kaya may tithes ako. Amen po ba doon? So dapat lahat ng ginagawa natin, lalong-lalo na pagdating sa pera, si Lord dapat yung unang-una na pinapasalamatan natin. Oo, may ginagamit si Lord na kaibigan mo, may ginagamit si Lord na kapitbahay mo, pero sa tingin mo, kaya ka ba niyang i-bless kung hindi si Lord ang kumikilos una doon sa sitwasyon na yon? Kaya sa mga trabaho ng ating mga magulang. Diba? So ngayong hapon na ito, sige po, ayan po natin na tumayo tayo, i-offer natin kung ano man meron tayong dapat na i-offer, something na i-offer kay Lord. At taas po natin ang ating mga kaloob. Panginoon, maraming salamat sa hapon na ito. Patuloy na hinahayaan ka po namin, Lord God, na turuan mo kami, Panginoon, na sa lahat ng biyaya, mapapera man ito o ano pa mga aspeto ng buhay namin, ikaw, Panginoon, yung ma-honor namin, ikaw yung unang-una na naiisip namin na ang source of income, source of everything, Lord God, na blessing sa amin ay nanggaling ito sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, sa aming ibibigay. Lord God, ito'y maluwalhati naming pinagkakaloob, Panginoon, ng sa ganun, Lord. Magamit ito sa sanktuaryo mo, Panginoon. Magamit ito sa panambahan mo, Panginoon. At nagtitiwala kami, Panginoon, na anumang bagay, anumang laki ng pera o halaga na aming ipagkakaloob, Panginoon,
Alam po namin hindi ito ay nang dahil sa lakas o meron kami, kundi Lord, ito'y nagmula sa iyo, Panginoon. Kaya sa hapon na ito, Lord God, salamat po sa pagtuturo mo sa amin, Panginoon, upang nang sa ganun, Panginoon, patuloy kami maging faithful, Panginoon, sa aming tithes, sa aming offering sa iyo, Father God. Salamat sa mga katuruan na patuloy na nagre-remind sa amin, Panginoon, na dapat namin ginagawa ito at hindi dapat namin pinapalagpas ang mga bagay na ito, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon. We entrust to you everything, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. At po tayo ay tumayo at i-welcome natin ang pinakagwapo at ang pinakapogi kong pinsan, anak ni Pastor Bob, si Kuya BG Ocanya. Hello? Yan, hello? Hello, hello? Ito po, meron. Mag-mic na lang ito. Hello, hello? Hello, mic test? Sa mic ata yun, sa mic. Thank you po. Ayan. Thank you, Lord. Sino pong bless sa worship natin? Pray muna tayo. Yan. Pray po tayo. Father God in heaven, maraming salamat po sa buhay ng bawat isang naririto. Maraming salamat sa opportunity, Lord God, na makatayo sa harap nyo. Padalahin ko ang pagpapala nyo, ang wisdom nyo, Lord God, ay mapasa amin, Panginoon, at makuha namin yung word nyo para sa araw na ito. Salamat po, maging sa mga kapatid po namin na nasa butuan, Lord God. Bless them, Lord God. Empower them, Lord God, at ingatan nyo sila sa kanilang pag-uwi dito, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Thank you po. Yun. Sige po, upo tayo. Yan. Yan. Alam niyo po, medyo medyo pagod na yung ngayon kasi pinapa ko yung schedule ngayon. Nagturo po ako ng SOL1 kanina, tapos nag-practice, tapos nag-preach, kaya medyo mana yung lalamunan ko. Pero yan, I hope na maging okay tayo today, especially sa voice. At alam niyo po ba, nung nag-iisip po ako nung inassign sa akin yung word para sa Sunday na ito,
time ata yun ng papasok yung, papasok yung bagyo, marami yung nangyayari ngayon. Actually, ang isang nararanasan ko pong struggle no, nung inassign ako na mag-preach is yung tinatawag nating punong-puno ako ng worries nung time na yun. Nag-aalala sa Tagalog, yan, nag-aalala ako. Kasi ang dami nangyayari, yan, especially sa bansa natin, ang gulo-gulo ng bansa natin, pero patuloy natin pinapanalangin. Tapos, sakto pa parating yung malakas na bagyo. Tapos, nagkasakit po yung anak ko. Kaya hindi niya po nakikita si Avia 2 weeks na. Yan. Kasi first time namin siya dinala sa playground. Sobrang excited niya sa playground na maraming bata. Kaso pag uwi namin, dami niyang rashes. Ayun pala, parang nahawa siya dun sa paligid dun. So, nilalagnat siya, tapos puro siya rashes. Tapos paggabi, umiiyak siya yun. So, medyo na ako kasi sa amin mag-asawa po, kapag may sakit si Abia, ako yung nagpapanik. Kunwari pag nakita ko na may iniinda si Abia o umiiyak, sabihin ko agad, ano nangyayari? Tinatawag ko po yung misis ko. Ako yung nagpapanik lagi pag may sakit yung anak namin. So, ang daming worry. Tapos, parang sabi ko, Lord, ano bang ituturo ko? Dami-dami nangyayari ngayon, especially sa life natin, nag-worry ka, yan, sa bayarin. And alam ko, lahat tayo nakaka-relate doon na ang dami nating bagay na inaalala. Siguro, mic na lang. So, ayun, dami nating pinagdaraanan. Ano ba, sa mga nag-aaral, sa grades nyo, sa school nyo, inaalala nyo siguro, mga kapasaba ko, ganyan-ganyan, sa trabaho, nag-iisip ka sa stable job, ganyan. So, yung mundo natin ngayon, punong-puno ng worry, ng stress, at nagkukos siya ng anxiety, ng chaos sa mundo to. Napakagulo ng time natin. Actually po, sa alam niyo po ba na nakaka-paralyze yung worry, yung pag-aalala? Share ko lang sa inyo isang maikling story. Nung teenager days ko, kasi na ako ngayon, 32 na ako. Nung mga 18 siguro, 17, 16, huminto ako na mag-aral. Kasi nga, nag-transition kami mag full-time, so maraming changes sa lifestyle namin. Napahinto ako mag-aral. At nung time na yun, hindi pa uso yung word na depression. Hindi pa namin alam yung word na depression. Pero parang yun na ata yung nangyari sa akin. Kasi for 2 years straight, yan, for 2 years straight po, nasa loob lang ako ng kwarto. Kasi parang na-disappoint ako sa future ko kung anong mangyayari. Kasi hindi ko in-expect na hinto ako mag-aral, ganun-ganun. So for 2 years, nasa kwarto lang ako. May PlayStation ako doon. Hindi ako lumalabas ng bahay. Yan, naiinis na sa akin sila mama, ganun. Yung buhok ko, sobrang haba ng ganun. Lumalabas lang ako pag bibili ako merienda, tapos nagkukulong ako. So, hindi pa uso yung word na depression na yun, pero parang yun yung nangyari sa akin for 2 years straight. At alam niyo po, kung nakakaranas kayo nun, I pray na huwag kayong makondem kasi unang-una, worry is one of our more acceptable character faults. Tao tayo eh. May mga weaknesses tayo, nangyayari talaga yan, hindi natin madedenay. After all, sabi ko dito, everybody worries and no one quite knows how to stop. So talagang nangyayari siya. Lahat tayo tinatamaan nun kahit gaano kakalakas, gaano kakahina. Yan, meron points sa life natin na nandun tayo sa point na ang dami nating pag-aalala sa buhay. At minsan yung pag-aalala na yun, napaparalyze tayo. Alam niyo po ba, ang primary victim ng worry or ng pag-aalala, yan, sabi ko dyan, the primary victim of worry is the worrier. Yan. So, parang self-inflicted siya lagi. Alam niyo, sabi ko po dito, worry is a serious business. It not only causes a number of significant physical ailments, yan, but worry can also trigger serious emotional problems such as depression, anxiety, and even compulsive disorders. More importantly, next slide po, ito yung nilagay ko dyan. Worry is a spiritual problem as both a symptom of foolishness and a precursor to sin. Yan. Ito po yung nilagay ko. Ano ba yung ibig sabihin ng word na foolishness pagdating sa Bible? Yan. Next slide po. Yan. Ang foolishness daw is the result of a person misusing the intelligence God has given him. So merong verse siya merong ibig sabihin siya sa secular na mundo, sa dictionary natin.
natin, yan, siguro sa atin, sa simple Tagalog word, mangmang, ganyan. Pero sa Bible, ang ibig sabihin ng foolishness is the result of a person misusing the intelligence God has given him. Tapos yung next, ano doon, yung pangalawa, di ba, as a precursor to sin. Ano ba ibig sabihin ng precursor? One that precedes and indicate the approach of, parang may kulang siya. Parang may kulang siya. Yan, one that precedes and indicates the approach of another. Ang ibig sabihin po ng precursor, kunwari may mangyayari, ito siya, nasa unahan siya. So parang siya yung bagong mangyayari. So minsan daw yung worry or madalas yung worry, nangyayari siya bago yung papunta sa kasalanan. So ibig sabihin, either nami-misuse mo yung gift ni Lord na intelligence, kaya napupunta ka dun sa foolishness at nagkakaroon ka ng pag-aalala, or nag-aalala ka kasi may mangyayaring masama sa'yo dahil nga yung sa foolishness mo. So parang precursor siya. So para siyang red alert, ganun. So yun, precursor. Kaya ako siya ginanito nito, precursor, one that precedes and indicates the approach of another. Kasi ang word na foolishness po, galing sa root word na folly, F-O-L-L-Y. Ang ibig sabihin po ng folly ay, folly always leads to sin if not immediately corrected. So yung pag-aalala pala, akala mo lang nag-aalala, pero kapag hindi mo siya nasasaway, hindi mo siya napipigilan, it leads to sin, to kasalanan. Bakit? Kasi nagkakaroon ka na napaparalyze ka na, nasasayang mo na yung time ni Lord, nasasayang mo na yung gifts ni Lord sa'yo. Sa pagkakaalala, akala mo natin maliit na bagay lang yung worry, pero it leads to sin once not corrected. Kaya yung ano ko doon, ang rema ko doon, it's either foolishness, nami-misuse mo yung wisdom ni Lord, or yan, it precedes and indicates the approach of another. Yan, precursor to sin. So, paano natin mapagtatagumpayan? Meron tayong problem sa harap natin ngayon. Meron tayong problem. Ano yung problem natin? Yung worry, yung pag-alala na paglumala, nagiging anxiety, depression. So, we have a problem. Sabi ko po dito, paano natin mapagtatagumpayan ang pag-aalala or yung worry na isa sa pinakasakit ng tao dahil ito ay almost natural and is currently present in our everyday lives. Sabi ko nga sa inyo, lahat tayo tinatamaan, lakas. Everyday siya. Yan, everyday, I mean, iba-iba man tayo ng sitwasyon, pero may iba-iba tayong pinag-aalalahanan. Yan, so paano natin mapagtatagumpayan? So ito po yung next natin na slide. Ito yung magiging title ng preaching natin ngayon. Word na wisdom. Narinig niyo po siya kanina sa tithes, yan, kay Ate Ginaline, yung word na wisdom. Alam niyo po, yung wisdom, isa siyang noun, yan. Next slide po, please. Yan. Ang ibig sabihin po ng wisdom ay the quality of having experience, knowledge, and good judgment. Ito po ay kinuha natin sa dictionary. Sa dictionary po natin galing yan. Yan, the quality of having experience, knowledge, and good judgment. Ito po sa dictionary. Pero sa Bible, mayroon ding description ng wisdom, which is, ang pinakamagandang nakita ko is yung Proverbs 2, verse 1 to 9. Samahan niyo po ako, mahaba siya. So, if kaya niyo siyang buksan sa Bible niyo, yan. Hintayin ko muna kayo. So, may mga Bible. Yan, basahin po natin. Yan, yung first slide po, Proverbs 2, 1 to 9. Basahin natin lahat. Sabi doon, my son, if you accept my words and store up my commands within you, turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding, indeed, if you call out for insight and cry aloud for understanding, and if you look for it as for silver and search for it as for hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding. He holds success in store for the upright. He is shield to those whose walk is blameless. For he guards the course of the just and protects the way of his faithful ones. Then you will understand what is right and just and fair, every good path. Ayan. So, ito po yung kinuha kong verse na nung nagre-rema po ako about sa wisdom. Sabi po doon ni Pastor Chuck Swindoll sa devotion ko po,
sa devotion ko po, ayan, nilagay ko rin pala dito. Yan, the internal presence of wisdom, knowledge, and understanding can affect how well things go in life and result in great benefits. Not always, but generally speaking, when we operate from a place of wisdom, life runs smoother. And wisdom will always help us respond well when things don't go so well. Yan, ito po, si Lord, naniniwala ko sa lahat ng karamdaman ng tao, sa lahat ng problema ng tao, si Lord laging may solusyon. At si Lord ang solusyon lagi. At ang isang inaabot sa atin ni Lord para ma-eliminate yung worry, yung pag-alala, ay yung word na wisdom. Doon sa binasa natin na Proverbs, napakaganda nung description nila sa word na wisdom. At alam niyo po, ito yung isang bagay na nami-miss natin or madali nating ma-miss. Minsan yung mga pinaka-basic na binibigay ni Lord sa atin, yun pa yung madali nating ma-miss. Kasi minsan sa pag-worry natin, parang ang hinahanap nating solusyon yung parang napaka-engranding solusyon. Tingnan mo, kunwari, kapag wala kang pera ngayon, anong naiisip mo? Yan, tumama sa loto, yan. May mag-abot sa'yo bigla ng pera, yung gano'n, di ba? Parang ang grande agad lang ng solusyon na iniisip natin. Pero si Lord, napakaganda ng gift niya para ma-eliminate natin yung worry or yung pag-aalala, which is yung word na wisdom. Ah, actually, kailan niyo po last na naipag-pray na i-bless kayo ni Lord ng wisdom? Yan. Di ba? Minsan nami-miss na natin sa prayer na, Lord, guide mo ako ngayon, pagising mo sa wisdom, sa pag-a-apply ng trabaho, gano'n. Actually, guilty din po ako niyan. Nung time na nag-a-apply ako, ngayon, ang ganda na ng kabataan ngayon no? Pag nag-a-apply kayo, online-online na lang. Dati, bumibiyahe pa kami nung nag-a-apply kami. Undergrad ako, di ba nag-stop ako. So, kailangan ko maghanap ng trabaho para maging productive. Dati nagdadala ako noon ng 15 na ano bang tawag? Ngayon kasi CV na di ba? Dati resume. Nagdadala ako 15 na gano'n, tapos puporma ka ng maayos, bubiyahe ka sa Manila. Tapos ang hirap maghanap dati ng trabaho pag undergraduate ka, lalo na yung sa industry na gusto ko pasukan dati, sa BPO. Lagi ako nare-reject. Actually, di pa ako ini-interview, nire-reject na agad ako kasi daw hindi ako college level. So minsan umuwi ako, naubos yung resume ko. Nahiya na ako minsan umuwi kasi nga, nahingi ka baon, ganun-ganon. So, nung time na yon, nagsimula ako na nagdadasal ako, Lord, bless mo ako wisdom, paano ako sa application. Kaso napagod ako, hanggang natatakot na ako mag-pray, yon, kinakain na ako ng worry. Pero hindi pala dapat natin tinitigil yung prayer ng wisdom kasi yun yung pang-counter natin, yung pang-heal natin dun sa mga pag-aalala natin. Di ba may word si Pastor Bob na why worry if you pray, why pray if you worry. So parang counter siya lagi, argument niya doon. So yun, ito po yung blessing sa akin ni Lord na binigay, yung word no wisdom. At samahan niyo po ako kasi aalamin natin kung paano hanapin yung wisdom, ano yung impact ng wisdom sa atin, ano yung pangako ni Lord dun sa word na wisdom, at paano siya nakakatulong dun sa paggamot ng sakit na na-identify natin kanina. Di ba na-identify natin ang isang sakit ng tao ay yung worry. So, yan, samahan niyo ako, i-digest natin tong word na to. Ayun, una, finding wisdom. Paano ba natin masusumpungan yung wisdom? Yan, sa Ayan, finding wisdom sa Proverbs 2 verse 2. Ayan, kung may Bible po kayo, check nyo. Marami dito sa verses ay ikot tayo sa Proverbs kasi buong week nandun yung devotion ko. Ayan. So sa Proverbs 2 verse 2, sabi doon, turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding. Yan. Yung devotion ko po this week, yan, sabi ko doon, we must lend an attentive ear to God's reproof and cultivate an open heart before Him. Yan. Tapos, next slide po. Yan, sabi ko doon, God urges us to remain closely connected to Him because in Him is where we find wisdom. Alam niyo po, if matututunan lang ng tao na araw-araw lumapit sa Diyos at laging kumonek sa Diyos, alam niyo po ba na halos lahat ng problema ng tao ay pwede maglao kung marunong lang. Kaso talaga, may lapses tayo, kinakapos tayo, may time na nawawala tayo sa connection kay Lord. Pero, ayun tingnan niyo dito.
Yan. In Him is where we find wisdom. Yan. Yung wisdom po hindi mahirap hanapin. Yung wisdom ay walang requirement. I mean, walang malaking requirement. Hindi mo kailangan na lumuhod dyan, mag-tumbling-tumbling. Yan. Yung daily connection natin sa Lord, nagpo-produce yun ng wisdom. Yung daily conversation natin kay Lord through prayer, devotion, yun yung nagpo-produce ng wisdom at yun yung nagagamit natin sa pang-araw-araw. So, paano na lang if wala kang connection kay Lord, sabihin natin from Monday to Friday, saan mo hahanapin yung wisdom ngayon? Hindi mo siya makikita sa talino ng tao, hindi mo siya makikita sa tinapos mo, yan, hindi mo siya makikita sa skills mo na kahit i-master mo siya ng 10 years na skill, hindi wisdom yun, human knowledge yun. At ang encounter natin kay Lord, sabi ko po dito, our encounter with the Lord should be constant and consistent. Yan. Araw-araw tayong inaatake ng worry, so bakit hindi natin araw-araw hinahanap si Lord? Diba? Ang kaaway ba nagde-day off para buryuhin yung isip mo? Hindi. Araw-araw. Minsan paggising mo pa lang, nakikita mo pag magulo yung bahay, nakikita mo pag walang pagkain, di ba? Yan. Mas nakaka-relate na ako ngayon. Dati naririnig ko lang sa nanay ko yon. Pero ngayon na tatay na rin ako, na-experience ko na yun pag nag-iisip ka, kapag medyo short, ganyan. So, nandun na yung worry. So, kung ang kaaway hindi nagde-day off sa pag-atake sa isip natin, bakit kaya ang mga Christian hindi araw-araw kumukonek kay Lord? Tapos nagtataka tayo, ba't may problema tayo? Nagtataka tayo, ba't ang bigat-bigat ng isip natin, ang bigat-bigat ng pakiramdam natin? So, if yung kaaway hindi nagde-day off, we should be consistent with our connection to the Lord. Dapat lagi tayo nakakonect kay Lord. Umulan, umaraw, may simba, walang simba, we should have a special time with the Lord. Kasi si Lord, yung connection natin kay Lord produces wisdom. We find wisdom when we connect with the Lord. Alam niyo po, ang isang blessing ng fatherhood sa akin, napakarami ko natutunan nung naging tatay ako. Akala ko, nung kinasal ako, year 2022, nung kinasal ako, akala ko, marami na akong alam. Yan, akala ko equipped na ako. Tapos nung nagkaanak ako, nalaman ko, ang dami ko palang hindi alam. Nagulat ako sa responsibility, ganito pala to. Nag-struggle ako nung una, hindi ko alam kung paano makipag-interact kay Avia, nahirapan ako. Pero yun nga, pero ang isang blessing sa akin, ang dami ko po natutunan nung naging tatay ako. At ito po, isang blessing sa akin kasi naghanap ako ng rema, Lord, paano ko ba ma-explain yung wisdom na yung pag-connect sa'yo, yung nagpo-produce ng wisdom. Naalala ko po nung time na sobrang late pa ni Avia, nung mga months old pa lang siya. Kami po ni Hana, walang tulog talaga. Akala ko nung nag-BBP ako kasi graveyard ako. So sabi ko, sanay na ako sa puyat. Nung nagkaanak ako, hindi pala ako sanay sa puyat. Grabe yung ibang level yung puyat ng may bagong baby. So one time, tulog si Avia, nakahimbing siya sa kama. Tapos kami ni Hana, magkatabi kami, pagod na pagod kami. Yan. Sabi namin, grabe ang payapa ng tulog ng anak natin. No? Ang peaceful ng tulog ni Avia. Tapos, parang ang sarap niya lang tignan na sobrang payapa niya. Tapos, ang naging blessing po sa akin doon is, eto, nung baby pa si Avia, ayan, alam niyo po kung ba't ang peaceful ng mga bata. Tingnan niyo yung bata kapag hiniwalay niyo sa nanay. Anong unang nangyayari sa bata? Yung baby di ba iyak siya ng iyak? Yung baby, pag hiniwalay mo sa nanay, ang nangyayari doon sa baby, nagkakaroon ng unrest. Hindi siya peaceful, stress siya, iiyak siya ng iiyak. Pero pag tingnan mo, pag kinabit mo siya sa nanay niya, di ba, sa breast ng nanay, tingnan mo biglang sobrang peaceful niya, tahimik, tapos maya-maya, tulog na. Yun si Ave dati, kapag tinanggal mo siya kay Hana, iyak ng iyak. Pag kinabit mo, tulog na tulog. Ang naging blessing po sa akin, yung mga baby, itong mga baby na to, wala naman nagturo sa kanila, pero alam nila yung saan sila dapat pumunta para ma-experience nila yung pahinga. Itong mga baby na to, mayroon silang wisdom kung saan sila dapat kumonek. Alam nila na kapag nakakonect sila sa nanay nila, may security sila, may peace sila, wala yung gutom nila. At para nag-reflect sa akin, dapat pala, ganito din yung mga Christian.
Kasi dapat yung Christian, may wisdom sila kung saan sila dapat nakakonect para ma-experience nila yung peace, yung security, yung kapahingaan, yung rest. Yan. Kasi ang madalas nangyari sa Christian, naka-disconnect na tayo kay Lord, hindi pa tayo aware. Nagtataka ka, bakit kaya stress na stress ako? Bakit pagod na pagod ako? Bakit ang dami kong ano sa agam-agam sa pag-iisip ko? Ganun, ba't hindi ako makakilos? Pinapakita sa ni Lord, naka-disconnect ka kasi sa akin. Nasa akin yung peace eh, nasa akin yung security. Ba't hindi ka bumalik? Yung baby nga eh. Tingnan mo yung baby, wala naman nagtuturo sa kanya na dapat bumalik siya sa nanay niya. Pero yung baby, ang hinahanap, yung nanay niya. Yung baby may wisdom. Ba't kaya yung mga Christian, tayong matatanda, nawawala sa atin yung wisdom na dapat nakakonect tayo kay Lord. Alam nyo, ang galing eh. Minsan, yung mga baby na hindi pa nagsasalita, ang daming-daming lessons na tutunan ko sa doon. Sabi ko, oo nga, no? Hindi mo naman tinuruan yung baby na, oy, dumikit ka sa nanay mo. Pag umiiyak ka, hanapin mo yung nanay mo. Hindi, automatic sa kanila yon. May wisdom sila ni Lord na nandun yung sagot sa needs nila. And that shows na we need to go back to the basics. Minsan, ang dami nating iniisip. Lord, dapat ganito muna ako. Dapat ganito trabaho ko. Dapat ganyan ako para makapagpahinga ako. Yan. Pero yung ang hinahanap lang ni Lord, yung wisdom na makabalik tayo sa Kanya, ma-identify natin na baka kaya ang dami nating struggles mentally, emotionally, baka disconnected na tayo kay Lord. Di ba? Yun yung simple bagay na yun na how do we find wisdom? Hindi mo kailangan maging ah, master's degree, hindi mo kailangan ng mataas na position sa trabaho, hindi mo kailangan na 10 years ka dito sa church, hindi mo kailangan na, ano ba, na ikaw yung laging naglilinis sa church. A simple connection with the Lord brings wisdom. If you want to find wisdom, you need to connect to the Lord. Just like how an infant connects to her mother para makita niya yung peace, yung security, and yung rest na hinahanap natin. Yan, no? Sabi ko doon, no? Wisdom teaches these infants to look and connect with their moms. The same wisdom that teaches us to connect with the Lord. And when we find the Lord, we experience peace, rest, and security. Just like how infants sleep peacefully kapag connected sila sa kanilang nanay. Ay, ang ganda ng design ni Lord dun sa tao. Nandun na siya from the very start. Tapos parang na may miss out natin siya minsan. Pero napakaganda ng design ni Lord para ipalala sa atin. Now, Kuya B, paano if na-find ko na yung wisdom, nakita ko na yung wisdom, nagpe-pray naman ako kay Lord. Pero ba't ganun, inaatake pa rin ako ng kaaway? If you find wisdom, yung next step natin, we need to maintain yung wisdom. Paano ba mag-maintain ng wisdom or maintaining wisdom? Sabi dun sa next slide, sa Proverbs 3:5-6, yan. Samahan niyo po ako, basahin natin. 1, 2, 3, go! Yun. Ito, alam na natin tong verse na to. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Yan. Sa devotion ko po, nilagay ko doon, do not lean on your own understanding. Yan. Yung sa part na sinabi doon, do not lean on your own understanding, hindi po ibig sabihin yan na hindi na tayo magpaplano sa buhay. Hindi na ibig sabihin niya na parang, ano bang word ng kabataan, mag-yolo ka na lagi. Kasi sabi ni Lord, huwag ka na mag-lean sa understanding mo eh. Pero ang ibig sabihin po ng do not lean on your own understanding, ito po based sa devotion ko sa Rema ko. He calls us to give greater priority to trusting Him. Yan. Hindi siya ibig sabihin, ay hindi Kuya BG, sabi naman, wag na ako mag-lean sa understanding ko eh, magtiwala lang ako kay Lord. Hindi ko na kailangan magplano, ganyan, yolo-yolo na lang. Ganun. Hindi po ibig sabihin. Ang ibig sabihin nun, mas mataas dapat yung priority natin sa pagtitiwala sa Kanya. Nandun pa rin yung planning, nandun pa rin kasi blessing ni Lord yung knowledge sa tao. So nandun pa rin yung smarts, yan. Pero we need to give more priority to trusting Him if we wanna find yung wisdom para ma-solve yung pag-aalala nyo. Sabi doon, no, yan, let confidence in God's character, power, plans, and faithfulness be the foundation of all our decision making. Yan. Ano ba ibig sabihin ng lean? Di ba may kanta yun? Lean on me. Yan, lean.
to cast one's weight to one side for support, to rely for support or inspiration. Yan. When we lean on our own when we lean on our own understanding, we are exposing ourselves to human limitations. Kasi ang human limitations, ito po laging itong stand ko, sa talino ng tao, lagi tayong kapos. Yan, kaya nga lagi tayong may failures sa mga plano ng tao. Meron tayong disappointments, mga hindi na nasusunod na plano kasi we need to accept kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kapreparado as a tao, laging nagka-come short yan. So kapag tayo, we lean on our own understanding, laging kapos. Laging kapos. Siguro may maganda nangyari sa pagpaplano natin, ganun. Pero kung wala yung wisdom ni Lord, laging kakapusin sa dulo yan. Yan. Yan, yun yung una. When we lean on our own understanding, we are exposing ourselves to human limitations. On the other hand, when we learn to lean on God, yan, when we learn to rely for support or inspiration sa ating Panginoon, we find peace and security gaya ng mga infants kanina sa kwento natin kay Avia. And those who call upon the Lord will be answered. If we learn to lean on Him, not only will He make our path straight, He will never let us fall. Ito na experience na, especially to sa mga lalaki. Alam niyo kapag magtotropa kayo, magsasandal ka, tapos biglang atras yung tropa mo, matutumba ka. Ewan ko kung ginawa niyo yun, pero ginawa ko sa mga kaibigan ko yun. Yan. Yun yung nangyayari madalas kapag nakasandal tayo sa tao at hindi maiwasan yun. Kasi yung mga sinasandalan natin na tao, pwedeng, ito nga, masakit sabihin. Minsan nga, magulang mo, minsan partner mo sa buhay, minsan asawa mo, may nagkakaroon talaga ganun. Kapatid mo, ganun. Kahit anong close ng band nyo, as long as nakasandal ka sa tao, which sila ay tao, meron times talaga na di-disappoint nila tayo, nakakapos sila, ganun, hindi na mawawala yon. Kaya dapat matutunan natin na magsumandal sa Panginoon kasi hindi niya lang tinutuwid yung path natin, hindi niya tayo hayaang mahulog. Si Lord kaya nga solid rock siya yung foundation natin. Siya yung sasandalan mo na alam mong kahit anong mangyari, hindi mawawala yung sinasandalan mo. Yan. Kaya napakaganda nun. At nakakatuwa nun, no? Nilagay ko dun sa unang line kung ma-appreciate niyo yung first line dun. Those who call upon the Lord will be answered. Proven po yan. Proven. Sa lahat ng panahon na dumaan, kahit anong pagkakamali mo, kahit saan ka galing, kahit anong dumi mo in terms of our lives, di ba? Once you call to the Lord, be answered. Ako po naniniwala ako na as long as genuine yung pagtawag natin sa Panginoon, sasagot siya. Ano man mo ng spirituality, kung gaano man ka-matured, si Lord nakikita niya kung genuine yung pagtawag mo at sumasagot siya. If you are looking desperately right now for someone to lean on, and I pray na makita mo yon sa Panginoong Diyos. Let us call to the Lord at naniniwala ko He will answer. Kung nasa stage ka ngayon na hindi man obvious pero sabi nila everyone's battling something on their minds, yan, I pray na ma-realize natin na kung may sasandalan tayo, si Lord yun. Hindi ka masasagot ng kaibigan mo, hindi ka masasagot ng trabaho mo, ng magulang mo all the time, hindi lagi. Yan, na asawa natin, hindi lagi. Yan, si Lord. Si Lord yung hanapin natin na sasandalan kasi He will never let us fall. Hindi niya tayo hahayaan bumagsak sa buhay. At nakakatawa yun kapag na-experience natin yung ganda ng privilege maging anak ng Diyos. Pagtawag natin, di ba? Sino ba naman tayo na yung nag-create ng heavens and earth? Isang tawag mo, sumasagot siya, di ba? Yun. At yun po, this assurance is more than enough to conquer our worries every single day. Sa akin po, nung naggagawa ko na itong word, parang, Lord, ano pa ba? Gusto ko pang magsulat ng something na mabibigay ko sa church para magkaroon ng assurance na kapag meron kaming connection sa'yo, kapag may wisdom kami kung paano kumonect sa'yo, matatanggal yung worries namin every day. Lord, bigyan mo pa ako ng more.
Kaso nung nagre-rema po ako, huminto ako nun eh. Actually, meron kasi kami sa bahay namin, may para kaming office niya na, tapos nasa kabila yung kwarto namin. So nasa kabila sila, nandun ako. Medyo ilang oras na, nabablangko na ako. Sabi ko, Lord, gusto ko pa ng, may maisulat pa para magkaroon ng mas solid na assurance sa mga, sa amin as a church, kung paano yung wisdom na gagamot yung pag-aalala. Kaso, anong nangyari? Wala nagre-rema sa akin, nabablangko ako. Hininto ko nga, iniwan ko yung office, iniwan ko yung computer ko. Lumipat ako sa kabila, sabi ko, pahinga lang ako saglit. Nabablangko ako, sabi ko kaya na. Tapos pagbalik ko, ganun pa rin po. Ang tagal ko na blanco dito. Tapos parang ang nag-reflect sa akin doon, inabot na ako ng madaling araw, parang nag-reflect sa akin doon, ang impression sa akin ni Lord, ba't naghahanap ka pa? Yan na yung sagot. Wala ka na idadagdag dyan. Kaya nasulat ko po doon, nung habang nandun ako sa impression na yon, sabi ko doon, this assurance is more than enough to conquer all our worries. Every single day. All our worries. Maliit, malaki. Sabihin natin, pambaon mo man yan bukas sa school. Sabihin man natin na cancer man yan, may sakit ka na nandyan sa harapan mo. Diba? Ano man liit nun, panggatas ng anak mo bukas, or pambaon mo lang, or kunwari, magkaaway kayong magulang mo, lahat ng pag-alala mo, malaki or maliit, this is the assurance that we need. Wala na. Kaya parang ang galingan. O nga, no, parang, Lord, sorry nag-iisip pa ako ng more Parang gusto ko pang, Lord, makapagsulat pa ako ng marami pang proof or assurance. Sabi ni Lord, no. Kaya pala wala nang nagrarema, nabablanko na ako. Kaya ang ganda nung eto, those who call upon the Lord will be answered. And if we learn to lean on Him, not only will He make our path straight, He will never let us fall. At di natin makukuha to, hindi tayo makakasandal sa ating Panginoon kung walang wisdom. That's why it's very important to seek wisdom every day, because it teaches us how to connect to the Lord. It teaches us how to deal with the problems that we encounter every day. Yan. It teaches us how to act when everything don't go so well. Yung kanina natin, di ba? Sabi doon, wisdom teaches us how to act well kapag yung lahat ng bagay hindi na tumatakbo ng maayos. Dapat, napaka-crucial niya. At si Lord may promise. Yan. Hindi niya naman tayo binigyan ng more na proof dahil ito na yung proof na kailangan natin. Hindi na natin kailangan pa Hindi na natin kailangan gawing more complicated. Ito na yung hinahanap natin. Pero si Lord nag-iwan ng promise sa atin. Yan. Sabi sa Proverbs 3:1-2, kung meron kayong Bible, and open natin. Yan. Kung wala po, meron tayong verse dito. Yan, kung nakabukas na yung Bible. Sabi dito, my son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life, worth living, and tranquility and prosperity, this is the fullness of life's blessing, they will add to you. Ito yung blessing ni Lord. Habang nirerema ko po itong pangako na to, yung word na nag-strike sa akin, yung word na tranquility. Ito, yung word na tranquility. Galing siya sa root word na tranquil. Yan. Anong ibig sabihin, kuya? Yan. Anong ibig sabihin? Yan, pabasa nga po. 1, 2, 3, go. Yung agitation, yung parang naiirita. Yan, parang ganun. Parang natitrigger ka. Free from agitation of mind or spirit. Yan. Hindi lang pala tayo sa isip na inaatake ng worry, 'di ba? Pati sa spirit natin. At nagre-reflect 'yan Tingnan mo, makikita mo kung sino yung tao na bigat na, nakikita sa kilos 'yun. Nag-iiba yung character niya. At 'yun, kasama sa promise ni Lord yung tranquility, yung tranquil, free from agitation of mind or spirit. Alam niyo po, nung nirerema ko to, ito yung pakinggan niyo ako. Ito yung nilagay ko sa notes ko. Sabi ko dito, the word will never run out of worries. Hindi mauubos yung pag-alala. Every day meron yan. Masolve mo yung isa, may bagong pag-alala, meron na naman kinabukasan. They will never run out of worries. It will come in all forms, kahit anong security mo secularly. Magandang work, malaking income, bahay na maganda,
even with our even with our very own families, worries will find a way to creep in. Kasi yung human security will always be fragile. Lahat ng sinasandalan natin dito sa mundong to, everything that we have, possessions, knowledge natin, yung ano man ang experience natin, lahat yan fragile. Kaya lahat yan, mabubutasan at mabubutasan. Kaya we never run out of worries or pag-aalala. That's why we need to find His wisdom every single day. And His wisdom is the best key on finding and experiencing God daily in our lives. At kapag nakita natin si Lord in our daily lives, with God, this is where true security, peace, and rest lies within. So, if naghahanap ka ng kapayapaan, if naghahanap ka ng kapahingahan, if naghahanap ka ng security ng bukas mo, kay Lord mo lang siya makikita. Kay Lord mo siya makikita. Amen po ba? Kay Lord mo siya makikita. Ganon ka-crucial na makita natin ang Diyos sa araw-araw. Hindi lang every Sunday, di ba? Kapag nag-church tayo, church tayo para ma-feel ko naman si Lord. Hindi. Monday to Saturday. Weekdays mo, yung Saturdays mo. We need to find the Lord kasi once na may ma-miss tayo, sabi ko nga kanina yung kaaway hindi nagde-day off. One off day mo, andyan yan. Stress, anxiety, depression. Ayaw mo man aminin, pero lumalabas sa kilos mo. Nagiging irritable ka. Lahat na lang ng bagay, naiinis ka. Ipis, daga. Oo, kaya may quiet time. Ayun, kaya nga may quiet time. Di ba yung isang word ng devotion, quiet time? Tignan mo, pag wala kang quiet time, ang ingay ng mundo mo. Di ba? Ang ingay ng kapitbahay mo. Ang ingay ng aso nila. Di ba? Ang ingay lahat. Sobrang ingay ng mundo. Yan. Oo, pati kaklase mo, hindi ka naman inaaway. Inis na inis ka sa kaklase mo. Ganon. Nakatrabaho mo. Yan. Lahat maingay. Kaya pala quiet time yung devotion, no? Siguro. Kasi ang ingay-ingay ng mundo natin, kaya siguro tinatawag tayo ni Lord magkaroon ng quiet time. Siguro kaya quiet time yung tawag doon. Yun. And, alam niyo po, etong ano na to, na-share ko po ito kasi nga, ito po ay kung sa journalism, yan, kasi journalism graduate po ako. Tawag namin dito first-hand data. Information na na-experience mo. Mas madali ibato yung information kapag na-experience mo ng sarili mo. At kaya po ito yung lumabas sa akin kasi nung time na inassign ako ni Lord, ang dami kong worries. Kasi for the first time, halos naubos yung team natin. Nasa butuan sila ngayon. Yan. So, sa worship team, medyo talagang numipis kami. Wala si pastor, pati sa sa likod natin, sa media, yan, sa team natin. Marami kasi nga, may maganda rin ginagawa talaga si Lord, especially sa HO team natin, and we're so blessed to have them. Yan, at nakakatuwa yung opportunity nila dun sa Davao. Yan, pati dito. Pero nag-aalala ko, Lord, paano kami na may iwan? Sabi ko, naubos yung team. Sabi ko, paano to? Paano ganyan? Paano yung sa worship team? Sino yung gagamitin ni Lord? Yan. So preaching. Tapos, ang nakakatuwa, habang nagpe-prepare ako, yun nga, nagkasakit si Avia. Tapos, nung nagkasakit si Avia, si Mrs. ko kasi si Hannah, may mga months na wala siyang office. Pero meron ding mga months na kailangan niya mag-opisina. So, nung time na nagkasakit si Avia, tinawag ko sa opisina si Hannah. So, parang halos 3 days siya every week. And nung time na medyo lumalala yung lagnat ni Abia, yun yung time na nasa opisina si Abia. So, ang nangyayari po sa akin, kinakamusta nga ni Papa eh. Sabi niya, kamusta word? Kamusta word? Hindi ako makasagot kasi nung weeks na nagtatrabaho ako, habang trabaho ako, karga ko si Abia, chinecheck ko yung temperature niya, chinecheck ko yung rashes niya kung meron. So, tapos nakatingin ako sa trabaho ko. Tapos minsan nagsasabay pa, tumatawag yung boss ko, tapos sumasabay yung iyak ni Abia. Sabi ko tapos iniisip ko pa, sabi ko walang tao sa
wala kami halos team sa church. Paano mangyayari sa Sunday? Paano paano yung preaching? Tapos, sa SOL, magtuturo ako sa SOL, hindi ko pa naaaral. Tapos, yung kanta, aaralin ko pa. Parang nagsasabay-sabay na, parang gusto ko mag-breakdown. Kasi ang hirap talaga na, meron po kaming kwarto sa kabila, doon natutulog si Avia normally. Pero dahil nga may sakit siya, kada maalimpungatan siya, ang problema kay Avia pag may sakit siya, parang every 30 minutes, pag naramdaman niya wala siyang katabi, naririnig ko siya sa kabilang kwarto, sumisigaw siya, Daddy, Daddy. Tapos ang gagawin ko talagang binibitawan ko yung trabaho ko, tatakbo ako sa kabila. Nakakapagod nung mga unang gabi. Yung mga next nights na, ang ginawa ko, habang nagtatrabaho ko, naglatag na ako ng kama dun sa tabi ng computer ko para nandun lang siya. Pag sumigaw siya, bitawan ko yung trabaho ko, ganun. Tapos nung Friday, grabe talaga yung pressure sa akin kasi nag-leave naman lahat ng katrabaho ko. Ako lang mag-isa na iwan. So, sobrang dami kong trabaho. Ang nangyari, kapag kinukuha ko si Abia, kuhanin ko lang saglit si Abia. Pagbalik ko dun, sabog na yung email ko. Doon dami ko ng trabaho. Sabi ko, Lord, ano ba? Paano ako mag-preach nito? At yun, habang nandun, kaya ko po sinasabi na first-hand information. Pagdating kasi nung weekend, nung Saturday, sabi ko, Lord, parang ayoko na tumuloy. Sabi ko, parang di ko kaya, parang di ako ready. Dami kong inaalala-alala, ganyan. Tapos po, nagkaroon ng completion yung outline ko. Sabi din ni Lord, sabi niya, nagko-connect ka ba sa akin? Sabi niya, parang sobrang busy mo. Sobrang busy mo sa trabaho, sa pag-alaga sa anak mo, iniisip mo yan, iniisip mo to. Pero naisip mo bang kumonect sa akin? Tapos parang doon ako napahinto. Sabi ko, oo nga, no? Parang ino-overcomplicate natin yung stress natin. Ino-overcomplicate natin yung anxiety natin. Ang simple-simple lang naman ang sagot. Connection kay Lord. Connection kay Lord. Kasi once you connect with the Lord, wisdom overflows. Yung wisdom yung nagtuturo sa'yo paano kumilos sa gantong sitwasyon, paano kumilos sa ganyang sitwasyon. Yan, kung may sakit ka, di ba? Kung meron kang problema financially, kung meron kang hindi magandang relationship right now, wisdom helps you act properly dun sa mga bagay na yun. And if you act properly, yung worry, unti-unti siya nagagamot. Nauubos ba siya? Hindi. Pero si Lord ba nauubos? Hindi. Every day, every day. It's a constant one. At napakaganda naman po na timing din. Yung kanta natin kanina nung last worship. Ayan. Naisulat ko nga po yun kasi sabi ko nga, di ba, nagtatrabaho ko, nag-alaga niya, tapos inaaral ko yung mga kanta. Tsaka po nag-speak sa akin yung bridge ng isang worship natin habang pinapakinggan ko yung kanta. Ayun, sabi dun sa lyrics, yan, kuya pa, next slide niya. Yan, yung kanina, yung kinanta natin. Sabi dun, saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Very powerful. Very powerful. Very powerful. If nagdududa ka sa kayang gawin ni Lord, go back to this one. Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko ay nagmumula sa iyo. Kapag alam mo na si Lord ang tutulong sa iyo, kapag alam mo si Lord ang baback up sa iyo, sir, hindi ka na mag-aalala. I promise you. Kapag mayroon kang confidence na si Lord yung paparating na si Lord, liligtas ka. Sabi ko sa inyo, parang ang sarap ng feeling. Ito yung time na pag na-experience mo yung goodness ni Lord at yung pagiging tapat ni Lord, anumang pag-aalala yung meron ka, kapag alam mo si Lord, yung tulong na darating sa'yo, hindi ka mapapaya at hindi ka mabibigo. And I pray na mag-speak ito sa atin. Church, we have a problem as humans. We don't deny na meron tayong problem. At sa nangyayari sa mundo ngayon, sobrang bilis ng panahon ngayon, lalo na nung pumasok yung digital era natin. Yung problema ng tao from physical na lipat siya sa isip. Ako po, nag-try ako mag-observe noon. Meron kaming study dati. Yan, at ang isa talaga naging cause ng digital era is yung sakit ng tao lumipat.
from physical, yung pagod ka lagi, na nangyari ngayon, yung mental exhaustion, yung laging pagod yung isip natin. Mas matindi yung tama ngayon. No? At tayo bilang tao, may problem tayo. At hindi natin masosolve yun if you don't identify it. At ang isa doon talaga, anxiety, depression, lahat yan, it boils down dun sa root cause, pag-aalala. Yan. Ano mang mental condition yan, it boils down dun sa pag-aalala. At ang pag-aalala, kapag di nyo ginamot yan, nakaka-paralyze yan. Ngayon nangyari sa akin ng teenage days ko, 2 years. Isipin nyo, 2 years nasa kwarto lang ako. Eh, ang liit lang ng kwarto ko, di naman malaki kwarto ko. 2 years nasa kwarto lang ako. Walang movement, hindi gumagalaw, wala akong career, wala akong school. Ah, Hindi talaga gumagalaw. As in, nagsayang ako ng 2 years ng life ko. At nakaka-paralyze talaga siya. Totoo siya. At yun, kaya very important na we acknowledge this problem. Kasi kapag na-acknowledge natin tong problem na to, God has a solution. God has a solution for it. Huwag kayong maghanap ng tulong or nandun yung tulong ng tao kaso kapos lagi. Pero we need to prioritize more yung anong ino-offer ni Lord sa atin. And I pray that we experience wisdom every day in our life. I pray na ma-encounter natin si Lord every day in our lives. At dalayan ko promise at ng plano ni Lord sa buhay natin para masayang lang sa maliit na pag-aalala. So, ipaglaban nyo atin, yan, sa SOL 1, napakaganda nung ginawa ni Lord na namatay siya para iligtas tayo. Kung siya nga pinaglaban tayo sa kaaway, dapat tayo, ipaglaban natin yung calling natin kay Lord. Huwag niyong hayaan na mapilay kayo. Huwag niyong hayaan na malubog kayo sa stress. Ipaglaban natin yung faith na natagpuan natin. At paano natin may paglalaban yon? Let us keep connecting sa Kanya every single day of our lives. Seek wisdom. Yan. Seek wisdom kung paano natin i-handle yung mga problema natin sa buhay. At ayun, gusto po na sana kantahin ulit natin to kasi very powerful. But this time, sing it at i-apply mo. Ano ba yung sitwasyon mo ngayon? Saan mo kailangan ng tulong? Hindi ako naniniwala na meron sa atin dito na hindi kailangan ng tulong. Yan, sabi lang, no man is an island. So, yan, bago natin kantahin, tayo tayo lahat. I'll give you time. Yan, let's meditate. Saan mo kailangan ng tulong? Lord, tulungan mo ako dito. Lord, tulungan mo ako dito. Tulungan mo ako dyan. Yan. Well, let's give some time. At kapag alam nyo na kung saan ko kailangan ng tulong, we will sing this song. Saan manggagaling ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Let's make this a declaration. And I pray hindi lang this day. Let's make this our everyday declaration na si Lord yung tulong natin, na si Lord yung sasagot sa ating mga problema. So, church, again, let's meditate. Let's bow our heads, meditate. Isipin nyo, saan nyo kailangan ng tulong? Saan nyo kailangan ng tulong? Tapos, kakantayin natin tong worship song. And I pray, let's pray this with conviction. Let's pray this with conviction. Yan. Saan nanggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Saan nanggagaling ang tulong ko?
mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Oh, sa gitna ng bagyo, aawit, aawit sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na Dali natin i-declare, sandigan sa Lord, saan manggagaling ang tulong ko? Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya sapagkat ikaw ay tapat, Panginoon, sa lahat ng iyong mga pangako. Saan nanggagaling ang tulong ko. ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi Nabibigo di at mabibigo. napapahiya sapagkat ikaw Patuloy natin i-declare, Lord. natapat. Hallelujah! Tapat ka, Panginoon! Saan manggagaling Ang tulong ang ko. tulong ko'y ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. maglaho man, maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan Sa lahat. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay. Tanda ng pagsasurrender natin sa ating Panginoon. Let's raise our hands up to the... Ang pagtaas ng kamay mo, kapatid, it symbolize na pinagkakaloob mo sa ating Panginoon ang lahat-lahat. Whether it is problem, o may struggle ka man ngayon, may problema ka sa pera, may problema ka sa school, nade-drain ka sa workplace mo o sa trabaho mo, right now, willing na willing, makinig si Lord sa'yo. Pwede mo siyang kausapin ngayon. Pagkaloob mo sa Kanya ang lahat. Kasi kung may someone man na hindi tayo kayang saktan o hindi tayo kayang i-discourage, yun na si Lord. Siya ang magiging strength natin sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga pagsubok, at sa mga pagsubok pang dadating sa atin. Let's say, maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita.
minsan pa sabihin natin, maglaho man. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandig sa lahat. Thank you, Jesus. Muli, Panginoon, tinataas namin ang iyong pangalan, Ama. Uuwi kami, Lord God, na punong-puno ang puso namin ng kasiyahan dahil alam naming meron kaming ikaw, Panginoon. Uuwi kami, Lord God, na walang laman yung heart namin, kundi yung word mo, Lord, na na-receive namin today, Panginoon. Uuwi kami, Lord, dala-dala yung joy, Lord God, na kung saan ay magmamanifest, Lord God, sa mga tao na nasa paligid namin. And Lord God, dalangin ko, Ama, na ang bawat isa dito, Lord God, na nandito, Panginoon, kung may mga suliranin man sila, Ama, may mga pinoproblema sila. Right now, Lord God, alam namin, Panginoon, na lalabas kami sa pintuang niyan. Talagang, Lord God, lahat yun ay iwa-wash out mo, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for the word, Lord God, that we receive today, Lord God. Langin ko, Panginoon, na ipaimuhay namin ito sa aming araw-araw na pamumuhay, Ama. And Lord, habang buhay, Panginoon, habang nabubuhay kami, dadalhin namin ang iyong mga salita. Thank you, Lord God. Dahil, Lord, alam namin na walang permanento sa mundong ito, Panginoon. Lahat nawawala, lahat nasisira, Ama. Lahat natutunaw na parang bula. Pero Lord, naniniwala kami na ang salita mo, Lord God, it stays forever, Lord. Yan ang mananatili magpakailanman, Panginoon. Yan ang pangahawakan namin. Thank you, Jesus. We love you, Lord. In Jesus' mighty name, we pray. Let's say amen. And let's shout hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Muli, God bless po sa lahat. Ingatan po kayo ng ating